So yan guys, happy Monday po sa lahat. And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At andito tayo para magbigay ng final na reaction tungkol nga po sa part 98 ng EDSI. Kasi ngayon pa lang po pwede na reactionan or magamit yung video ni Kalinga Prab. Kasi merong rules na sinusunod kami ng mga reactors ng Kalingap. Kailangan palagpasin muna ang 48 hours bago kami pwedeng gumamit ng video. So yan guys. And meron tayong tatlong topic na pag-uusapan po ngayon. Kaya medyo mahaba-haba ito. Kaya tiyagain nyo pong samahan ako hanggang matapos ang video guys. Siyempre, unang-una yung tungkol sa pagsasalita po ni Biancy. Yan ang ating unang topic. And pangalawa is yung pagsagot ni Kalingap Edu sa mga bashers. At yung pagsagot niya kasi na yun, maraming mga nagbigay ng negatibo na interpretation, no? And yan ang isa sa mga susubukan nating bigyan ng hustisya, guys. And syempre, pangatlo and last na topic po natin is yung pag-amin ni Nanay Hansel or ni Mama Hansel na talagang nag-iyakan sila mag-ina po or dahil sa desisyon na Biancy. And syempre, talagang kahit nag-decide siya ng ganun, alam naman natin na masakit din sa kanya, no? At yan po ang ating mga pag-uusapan. And bago tayo tumuloy-tuloy guys, ay huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap po sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course si Kalingap Prab. And sa lahat na rin po ng mga Kalingap partners and reactors na mga legit, suportahan din po natin guys. So, thumbs up po muna bago tayo dumiretso. So, let's go! Di pa kami nag-uusap ni Viancy ay tumutulo na ang kanyang luha. So, ayun po. Dito tayo with Viancy. At ngayon po malalaman po natin kung bakit hindi siya pumunta. So, okay lang ba Viancy? Ano ba yung reason kung bakit? Siyempre, isa lang ibig sabihin nun, hindi siya pumunta. Gusto niyang matigil na yung EDSI or gusto niya munang magpahinga sa ingay. So, ikaw ba, Biancy, ano ba yung gusto mong sabihin sa amin, sa mga viewers? Ano po kuya, unang-una po gusto ko po mag-thank you po muna sa inyo kuya sa lahat po ng gabay, tas maitulong po ninyo sa pamilya ko. Sa mga sponsors po, sa supporters ng EDSI, lalo na po ng EDSI. Gusto ko pong thank you po sa inyong lahat. Saka po, yung rason ko po kung bakit hindi po ako pumunta. Yun nga po, gusto ko na pong itigil yung love team po namin. Bakit na isipan mong itigil ang love team? Masyado na po kasi ko yung toxic po bagay yung ibang fans. Tapos, yung personal pong buhay din ni Kuya Edu, pinakaalam na nila. Tapos, so yun guys, yung pagiging toxic, nandyan na yan, no? At mahirap na talagang alisin yan. Pero umaasa pa rin tayong lahat guys na mabawasan man lang. Kahit mahigit kalahati, mabawas na malaking bagay na po yun, no? Pero ang po dito is yung napapakialaman, yung personal na buhay ni Kalingap Edu. Yan ang isang malaking bagay, no, na rason. sa akin din. Yan. Ayoko na. And of course, sa buhay din ni na Biancy po, yung mga personal. Kasi mahirap na kasi pagka napakialaman na yung mga personal na buhay po nila. Kumbaga, hindi na lang sa itinatakbo ng love team ang napapakialaman, kundi yung personal na buhay po nila yung inaatake.
syempre, iba na yun. Di ba guys? Kung umasa sila na yung sa amin pong dalawa, no, magkatuluyan po talaga kami. Kasi medyo ano din po eh, komplikado talaga kaming dalawa. And yun yung pinaka palaisipan sa lahat, no? Na sinabi ni Bianci dito na komplikado silang dalawa. Marami kasi malawak kasi yan eh. And una-una, kung bibigyan ka agad ng negative na impression or meaning yung pagiging komplikado, most especially sa mga bashers po nila, sasabihin ka agad kasi may third party. No? Yung kaagad yung tutumbukin po nila pag sinabing komplikado. Pero pwede rin kasing guys hindi lang naman yon. Pwede rin kasing meron silang hindi pinagkakaintindihan, which is yun ay masasagot din ni Kalingap Edo mamaya. Kumbaga sabihin na natin na patungkol yung kanyang pagsagot sa mga bashers, pero meron din kasing mga part doon na na makakanti rin si Viancy. So yun ang isang nakikita ko na komplikasyon po kasi sige, diretsuhin na po natin yung sinasabi na si Kalingap Edu ay talagang nag-i-effort, no? Todo effort siya. At ito naman si Viancy, parang hindi niya napapansin yung effort ni Kalingap Edu. Mamaya guys, bibigyan po natin ng mas malinaw na explanation nito kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Darating tayo dun sa point na yon. Ang ano ko lang dun is yung komplikado. So yun muna yung rason na naiisip ko guys, no, na kung bakit nasabi ni Biancy na komplikado. So tuloy po muna natin to. Kaya, yun po. Parang ayoko na lang kung mas sumaba pa yung pag-aasa nila sa EDSI na magkatuluyan. Okay. Tsaka po kuya, naapektuhan na rin po ako sa mga sinasabi po nila sa pamilya ko na wala naman pong katotohanan. Hindi po totoo. Po kuya, sa lahat-lahat po ng pinagsamaan po namin ni Edu. Talagang totoo po ako dun. Naiyak siya. Totoo? Naging totoo po talaga ako sa kanya, kuya. Totoo pong nagkagusto po talaga ako kay kuya. Yan ang Actually guys, yun yung pinaka key point na naging totoo siya. Minahal niya talaga si Kalingap Edu po Yun ang isang pinaka-importante. And alam din natin na si Kalingap Edu ay lantaran din ang kanyang mga pagsasabi kahit sa mga ibang vlogs po na mahal niya si Viancy. So yun pa lang matinding bonding na po yun na isang relasyon. At kung magkaroon man ng problema sila is kung babalansihin nilang mabuti yung kanilang nararamdaman, kung yun bang problema na dumadating ang mangingibabaw o yung pagmamahal nila sa isa't isa. At kung sakaling ang mangingibabaw ay yung pagmamahal nila sa isa't isa, siguradong magkakaroon ito ng lunas o solusyon, lalong-lalo na dun sa pagbibitiw ni Viancy po para sa vlogging. And hindi ko masyadong matumbok guys kung hanggang vlogging lang ba yung pinapatigil. Kasi parang yung binablog kasi is andun na rin yung relasyon nila sa tunay na buhay. Kumbaga yun na rin halos yung pinapakita.
Di ba? Napag-uusapan na rin naman yan sa mga nakaraan na vlogs na sabi kung ano nakikita sa vlog, ayun na rin yung sa likod ng camera, yung tungkol sa relasyon po nila ano. Pero siyempre may mga ibang detalye dyan na hindi natin alam na silang dalawa lang yung nakakaalam kung paano nila ituring yung paano nila ituring ang isa't isa sa likod ng camera po ano. At yan ay malalaman din natin mamaya kapag nagsalita si Kalingap Edo kasi basta tuloy po muna natin guys. Minahal ko din po talaga si Grabe. lahat po yun. Hindi ko po pinagsisisihan na nangyari yun sa buhay ko na. Yung mga banding po namin, Mga travel. mga travel, hindi ko po yun pinagsisihan. Actually, believe din ako sa tapang ni Biancy na aminin sa harap ng camera po ano na talagang minahal niya si Kalingap Edo. Which is ano naman may posibilidad talaga na talagang ito ay totoong-totoo kasi kahit nung hindi pa siya binablog ay talaga umamin naman siya dati pa na nagkaroon na siya ng crush. So yung crush na yon paghanga ay na-develop. So talagang magkakatotoo na minahal nga niya or mahal niya, no? So yun. May din po akong natutunan sa kanya. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanya kahit ano. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel. Ayun, pasensya na din po kayo sa mga supporter po na I know July po, umaasa po na magkatuluyan kami. Oo. Pasensya na po kayo. As the leaves change color, I dive into you when summer Ginusto ko man po. Gusto mo naman lahat Ginusto na ko. nangyari. Lahat paras kayo. Kumbaga, paras naman kayo naging masaya. Di ba? 2 years. Sobrang naging masaya naman sila kayong dalawa. Lahat tayo. At, yun. Sa totoo lang guys, ako mismo, malaki yung panghihinayang ko sa nangyari po sa EDSI po ano kasi ang ganda po ng umpisa hanggang sa umabot sa part 97. Doon na nag-umpisa yung yung masalimuot na mga pangyayari. Nangihinayang talaga ako kasi okay naman silang dalawa eh. Okay naman silang dalawa. Kanya nga lang maraming lumalabas, maraming mga nagsasalita, maraming gustong sirain sila, no? Hanggang sa umabot na sa point na itong si Biancy, parang ano na siya napuno na. And siguro, sa tingin ko lang guys may kulang sa kanilang dalawa eh. May kulang. Hindi sila open sa isa't isa po ano. Kumbaga, kung ano yung sinasabi ng iba na mga negative, yun, ina-absorb lang nila and then hindi nila pinag-uusapan na dalawa. Kumbaga, hindi nila kiniklear, hindi nila kinaklarify kung may katotohanan ba yung mga yon o wala. Importante kasi sa isang relasyon guys, yung openness, no? Yung maging open kayo sa isa't isa hanggat maaari. Wala kayong itatago, pero na lang dun sa mga bagay na talagang reserved, kung tawagin po na sobrang lalim na. Kaya hindi naman parte ng relasyon ninyo na gusto mo itago, pwede rin naman po yung ganon. Normal po yun. Pero pagdating sa relasyon, dapat open silang dalawa. Yun. At nangyari nga ito, yung paghihiwalay nila guys na wala kulang talaga to. Kulang sa pag-uusap. And yun na nga yung isang problema po na sabi ni Kalingap Edo ay talagang todo yung effort niya.
todo yung effort niya. And ang ano is hindi daw napapansin ni Viancy yung pag-i-effort niya. Paano ba to? Sige, kung hindi napapansin ni Viancy yung pag-i-effort niya, siguro ay ang pagkatao ni Viancy or yung ugali niya siguro is ano rin, kumbaga hindi rin siya batawag doon. Ano ba yung pinaka-perfect na ano doon na salita para kay Viancy sa kanyang ugali na yon? Hindi rin siguro siya expressive, no? Hindi rin siguro niya na-express yung kanyang pagiging grateful kay Kalingap Edu, no? Pwede kasing ganun eh. Hindi naman kasi lahat ng tao ay pagka nabibigyan, lalo't maya't maya, meron kang binibigay sa kanya, ay parang nasasanay na, di ba? Parang nasasanay na, kumbaga pag tinanggap niya, parang nagpapasalamat na rin siya. Or meron din kasi sinabi si Kalingap Edu na parang nagsasawa na sa pagmumukha niya at hindi na pinapansin. Yan ang hindi po natin masyadong mabibigyan ng reaksyon kasi wala tayo doon sa mga pangyayari po guys, no? Hindi natin nakikita yon. And kaya lang naman sinasabi ni Kalingap Edu yon kasi ganun na nga. Sila lang yung nakakaalam at hindi natin nakikita. Di ba? Hindi natin nakikita kaya nagsalita na si Edu kung ano yung ginagawa niya. So, by the way, mararating natin yan maya-maya. So, ituloy muna natin to. So, beneath the endless night. Dok, malungkot si Dok. Malungkot ka, Dok? Like stars that never die. You So, in short, reason ni Viancy is maliban dun sa magulo na talaga, mga toxic, tapos ayaw na rin paasahin yung mga viewers, di ba? Pero syempre, di pa rin naman natin masabi, di ba? Ang panahon, hindi natin masabi ang Tama. panahon. Kaya, pero at least naging honest si Viancy. No? Although di pa rin talaga natin masabi ang panahon, di ba? Kung ano Tsaka ano maging po, future nilang dalawa. kung sakali man pong i-stop yung love team kuya, ang sa akin po, kung gusto niya pumunta dito sa bahay, welcome po siya lagi dito. Yun. Yun ang isang maganda po. Love team lang yung inaano nila, pinapa-stop ni Viancy dahil sa kanyang sariling rason. Pero yung sa likod ng camera, pwede pa rin si Kalingap Edu. Pero, teka lang. Naiisip ko kasi na kung sa ano lang, kung sa vlog lang, bakit sinasabi na pwede pa rin siyang pumunta? Which is parang pwede naman sabihin na siguro, no? Ewan ko ba? Guys, ang hirap kasi hanggat maaari ayoko magkamali sa aking mga sasabihin kasi ang hirap nito kasi medyo sensitive no? Kaya siguro guys, yun na lang, yung kung ano siguro talaga yung nakikita natin sa sa video or sa camera, sa harap ng camera, is yun na rin yung kanilang relasyon sa likod ng camera. Wala nang iba pa, no? Parang pag pinatigil yung pagbablog is baka damay na rin yung personal na relationship nila. Pero kasi nagbe-base lang ako sa sa pwede pa rin pumunta si Kalingap Edu, which is parang may kaunting doon and hindi ko sure kung naiintindihan nyo guys, pero ang hirap kasi ipaliwanag basta yun na lang guys. At yun, ang pinakadulo talaga nito is hindi sila nakakapag-usap ng open. Mas yun. Privado na lang. Oo. Yun pala. So guys, sorry kasi
hindi ko talaga pinanood itong buong video bago ko binigyan ng reaction. Gusto ko kasi yung blow by blow ang aking pagre-reaction. Hindi ko alam yung mga susunod na sasabihin nila, kaya kung ano yung nasabi ngayon, yun lang yung nare-reactionan ko. Pero ito ngayon, ang nagpalinaw yung sinabi ni Ma'am Jackie, Ma'am Jack and Kalinga Prab na gawing pribado na lang. So yun pala yun. Nice, nice. Nalinawan ako dun, guys. Gawin na nilang pribado yung yung kanilang relasyon. Hindi na hindi na ipapalabas online. Ganun ba yun? Well, medyo nakahinga ako dun. Diba? Mas okay yung ganun. At, Tsaka din po kasi po yan. Madami po bagang ini-issue sa kanyang oo, Yun po yung ko dun. kailangan talaga kailangan talaga may mga dapat ayusin din, di ba? So yun, guys, no? Yun na. Yun yung isang pinakamalaking rason kaya nagkakaganyan ang sitwasyon po nila, kasi yung ini-issue sa kanya, yung ini-issue kay Kalingap Edu, which is yun nga, merong daw third party. And sabi naman ni Kalingap Edu, wala naman daw. Kahit yung mga kaibigan ni Kalingap Edu, nagsasabi na wala naman daw third party. Kung bakit hindi na lang lumantad mismo po yung masasangkot na third party, kung sakasakali magpakilala siya. Kung meron. Dahil kung ako yung sinasabi nilang girl na third party, paglalaban ko rin si Kalingap Edu. 'Di ba? Kung meron man, lalantad ako. 'Di ba? Kahit sa magpapakita ako ng ebidensya. Bakit naman ako magpapakontrol din sa iba kung sakali? Kung totoong may karelasyon siya. At kung ako nga yung babae, kung mahal ko rin si Kalingap Edu at mahal niya ako, lalantad talaga ako. Ngayon, since wala naman lumalantad talaga, kumbaga puro puro mga haka-haka at mga malalabong picture, tapos may mga hearsay, narinig ni yun din ang sasabihin niya, na wala namang talagang totoong ebidensya, wala namang solid evidence po. Yun yung mahirap paniwalaan sana, no? Kaso, naapektuhan si Biancy doon sa part na yun and hindi natin din siya masisisi, guys, kasi yung age ni Biancy, tsaka umamin siya na mahal niya si Kalingap Edu, and alam natin, first love niya si Kalingap Edu. Madali pang maniwala sa mga sabi-sabi. Yun yung aking naiisip, kaya madali siyang maapektuhan. Kasi yung ibang viewers kasi seryoso, di ba? Siyempre, kunting may mapansin, iba na yung mga sinasabi. Di ba? Buti sana kung ibang viewers, talagang lang sila. Alam po nila na ang papanoorin lang nila yung sa vlog natin, di ba? Kung Tama rin. hindi sila masyadong aasa. Opo. Buti sana kung ganun. Pero kasi yung iba na din talaga mag-isip. Naintindihan ka naman namin, di ba? Sabi ko nga sa PNC, lahat naman kayo. Sabi ko, once na gusto nyong hinto natin. Diba? Di ako yung taong pipilitin kayo. Kasi ito naman, tandem or love team, ginawa natin para makatulong, di ba? Which is makatulong naman, di ba? Sabi mo nga, wala ka namang pinagsisihan. Na-bless ka din naman, di ba? Na-bless ka talaga. Na-bless lahat. Yan, tanong mo, may bahay siyang ganito, nakakapag siya, travel, nakakapag-aral siya. Na-bless din po talaga. Pero syempre, hanggang doon na lang yun, di ba? Na-bless nga siya. Kung ang kapalit naman ay wala siyang peace of mind. Kung hindi, pa rin yun, hindi pa rin ako suportado sa mga ganun. Mas gusto ko pa rin yung tahimik ng buhay. Kahit yung blessing sakto lang. Diba? Saka syempre, ang gusto namin para sa inyo, sa mga kay-Angel, sa inyong mga beneficiary, yung maluwag sa kalooban nyo yung mga ginagawa ninyo, diba? Siyempre, alam ko, naging mabigat din sa'yo yung mga nakaraan, yung mga nangyari nga sa mga issues na yung iba, hindi naman katotohanan, yung iba, parang nagdami ng marami. So,
Ngayon, kung ano yung decision mo, syempre, kailangan, respetuhin namin yun. Kasi yun naman baga talaga yung sabi namin sa inyo nila kuya mo. Nandiyan lang naman kami to guide you all. At saka yung mga ano ngayon, gusto namin magkaroon kayo ng peace of mind dyan. At yan. Saka ano yun, alam ko na ano yung mga nangyari nga. Masaya rin ako manggaling sa yung sabi mo, ano, naging, natotoo naman talaga. Naging totoo ka din sa Abot ko. ganun. At alam ko, ganun din si Edu. Kung ano yung mga napanood nila at nakita nila, is yun yung katotohanan. Yun. So yun na guys. At naniniwala din si Ma'am Jack na kagaya ko, yung ini-explain ko kanina na walang pinagkaiba yung nangyayari sa kanila sa harap ng camera at sa likod ng camera. Kung ano nakikita nating relasyon nila sa harap ng camera, ay yun na rin, yung nasa likod ng camera. At yun, sumakto naman sa sinabi ni Ma'am Jack sa ngayon lang. Grabe, ano? Kumbaga kanina guys, pasensya na kayo dahil hirap na hirap akong i-explain yun kung ano nga ba talaga. So yun, nasabi ko rin na kung ano yung nakikita natin sa harap ng camera is yun na rin yung relasyon nila sa likod ng camera. Kung ano yung napapanood, yun na yung katotohanan. Kagaya ng sinabi ni Ma'am Jack, ay nako, thank you Ma'am Jack at parang kumbaga parang iisa yung ating naisip. Sadyang may mga bagay lang talaga na hindi doon magtatapos ako ano yung kagustuhan na nilang makita. Apo. Diba? So, talagang ano na lang, kung ano yung paruroonan nyo ba, kung talagang doon, doon, diba? Kung hindi. Kung ipagkakaloob, yun ay pagkakaloob. Ganun lang naman din. At everything happens for a reason. Si Lord lang nakakaalam niya kung ano magiging future ninyong dalawa. Lalo sa'yo. Tsaka masaya kami na nakapag-open up ka ngayon, maging mas maluwag sa loob mo. At least hindi ka na, yung may pressure, hindi na yung parang may bumabagabag sa kalooban mo sa isipan mo. At least na-share at na yung open mo na sa amin, lalo sa mga sumusuporta sa inyo. Yun ang importante din doon, may peace of mind kayo. Dito naman syempre si Doc. Napaka-importante nung sinabi ni Ma'am Jack po, na peace of mind. Yun naman talaga yung pinaka-importante sa lahat, no? Hindi po nabibili yun, eh. Kumbaga, sinisettle para mangyari. Kumbaga, isinasa katuparan. Kumbaga, hindi pwedeng hingin ang peace of mind basta ikaw mismo ang makakagawa lang nun para sa sarili mo. Importante yun, guys. At kahit ako, gusto ko rin yun, sinabi ni Ma'am Jackie. So, tuloy po natin, guys. Ang scouter na ni Viancy, di ba? So, malaki ang naging papel ni Doc sa mga nangyari sa EDSI. Hanggang ngayon, 2 years to 3 years. Hanggang part 98. Doc, alam ko, apektado ka sa mga nangyari. Yung mga samahan natin, tuwing nag-vlog tayo. Saya-saya, mga travel natin. Hindi ko makakalimutan yon Hindi ko talaga makakalimutan yung mga samahan natin tuwing mag-shoot tayo ng EDSI. Mga kulitan, tawanan, kilig, lahat, kumpleto. Kaya masakit ito yung point na talagang iniisip ko noon pa na takot akong mangyari pero lahat naman dadaan sa ganito, yung katapusan. Ay, Doc. Ang sakit nun, yung lahat ay dadaan sa katapusan. Well, totoo yun. Kahit pa sabihin na napaka-perfect ng isang relasyon or napaka-perfect ng buhay ng isang tao, darating at darating tayo sa katapusan. No? Which is yung kamatayan. Pero hindi naman ganun ang para sa EDSI. Kumbaga, iba naman yung sitwasyon nila. Ang inaano ko lang is lahat tayo ay darating sa katapusan. Mahirap nang tanggapin, pero kailangan i-accept. Ang pinakamahirap lang talaga guys sa lahat-lahat na ang totoong nagpapahirap sa atin, no, is yung pagtanggap or pag-accept sa totoong sitwasyon. Yun lang talaga sa aking
pagkakaalam at sa lahat ng mga dinaanan ko rin. Kaya ka nahihirapan kasi hindi mo matanggap yung pangyayari. Yun lang. Ano ba? Huwag ka muna dyan, Dok. Yan. Hindi ko akalain na aabot sa ganito yung nangyari sa inyo. Masakit. Dahil masakit kasi nagtatapos kayo sa wala. Sana isang araw magtagpo kayo ulit. Sana isang araw dadalang ulit si Pido. Dalawin ka man lang para malay natin pagdating ng araw manabalik ang pag-iibig niyo sa isa't isa. Sayang yun. Naumpisahan. Bakit nangingiti si Biancy? Siguro nangingiti siya dahil masyadong dramatic si Doc. No? Hindi ko rin alam. Pinatayan lagi si Jan si Doc. Akin lang sana. May sipag ka man lang ni Ido na dalawin dito. Kausapin ka. Magpakumbaba. Para magbalik ang dating sigla. Sabi. Ako wala pong problema kay Ido eh. Yun lang. Magpaya ko sa'yo. Sayang yung naumpisahan natin. Lamang sa tapos na tayo sa ganito. Natatawa na si Sana Biancy. may sundan yung mga viewers. Wala tayong magagawa. Kagustuhan mo na yan. Kung naman umabot ng 100, Dok. Hindi pa lang tayo umabot ng 100. Kung maasa pa naman sila na. Doc, ano ba naman to? Nagdadrama si Doc pero nagmumukhang katawa-tawa. Kahit si Biancy, hindi mapigilan na sarili. Taas pa naman ang expectation ng mga viewers natin. Tapos ganun pa man kung yan ang decision mo. So, kahit ganun, Dok. Salamat kay Biancy. Bilang scouter mo. Bilang ama-amahin mo. Susuportahan kita. Dok, talagang naano ka pa, Dok. Kumasa ka pa, nakala ka ako, di ba? Maasa After 1 ako. year, after 2 years, Sana. 3 years, Sana. magtakbo sila ulit. Sana. Ang makapagbabago lang naman dito. Pupunta si Ido dito, madalaw ka. Mihingi siya ng tawad. Yan yung salita na ano, no? Talagang gumaganon yung isip ko eh. Yung sana pumunta si Kalingap Edu para humingi ng patawad. Guys, no? Ayokong bigyan ng maling impression yung salita na yon, pero hindi ko lang maisip kung bakit kailangan niyang humingi ng tawad, no? Kasi yung mga nadidiscuss na mga pangyayari or sitwasyon, wala namang ano eh. Wala naman silang nababanggit na may kasalanan si Kalingap Edu. Bakit ano? Ewan, napapaisip tuloy ako talaga doon sa part na yon, pero pabayaan na nga natin. Baka ano pa, lalong lumala. Pero isa lang ang gusto ko. Isa lang nagustuhan ko sa sinasabi nila ngayon, guys, is yung sana dumalaw si Kalingap Edu para makapag-usap sila ng pribado po, ano, yung talagang heart to heart. Pwede rin namang mag-usap sila sa harapan ng parents ni Biancy. Mas okay yun, no? Ilabas nila kung ano yung nararamdaman nila para merong magbabalanse sa kanila.
Kasi kung dalawa lang sila, baka lalong hindi sila magkaintindihan kung iiral yung kanilang kanya-kanyang pride po, ano. Siyempre, lahat naman ng tao may pride po, ano. Siguro maganda yun. Kung pupunta nga talaga siya dyan. At yun ang aking, yun ang ating antayin. Sana mangyari. Kung nagkasala man siya, sana O, yun na naman. Kung nagkasala man siya, ano ba kasalanan niya? hindi, hindi na dapat binabanggit ni, ni Dr. Lab kung wala na naman kasalanan. Tapos hihingi ng tawad. Nakakalito. Nakakalito yun, guys. And parang merong ibig sabihin si Doc Lab na ayokong i-discuss kasi basta, guys. Sana maging maayos man lahat. humingi siya ng tawad. Para ayaw kong naawa ako sa mga viewers. Naawa ako sa mga nagmamahal sa inyo. Naawa ka rin sa sarili mo. Kalaing abutin kaysa ganito. Yung mga bagay na talagang dumarating na ang sakit. Lalo pag mga ganitong kwento, masakit siya. Pero kailangan na unti-unting tanggapin. Totoo. Yun. Hindi Yun din yung actually nasabi ko kanina, no? Yun yung pinakamahirap gawin, yung i-accept or tanggapin yung mga nangyayari. Ang hirap po talagang gawin yun, guys, lalo't lumalaban yung kalooban mo sa nangyayari, ano. Meron kasi mga pangyayari na sinasabing tulak ng bibig, kabig ng dibdib, no? Makakapag-decide ka minsan na isang bagay na makakasakit din sa'yo. Yun, acceptance talaga. to accept na yun nga, sabi ko kay Gansi, may mga in-expect para sa kanila na hindi naman nasa pipilit kung ganun ba talaga yung mangyayari. Dapat, naging natural siyang flow na kung doon talaga is pagkakalob ni Lord na gano'n, doon na pupunta. Kung hindi, hindi. Ganun lang naman. Oo naman. Sa pang sinabi ni Bianchi, di naman yung pinakisiya ng mga nangyayari. Nagkakasaya siya. Masaya naman lahat. Which is importante yun, yung happiness nila. Saka yung lesson na natutunan niya. Doon din sila mag-grow Doon sila mag-grow, magmamature. Especially si Bianchi. Pwede. Kasi bata-bata kami Bianchi. Sa ano ka na, Dok? Paano ka na? Wala ka na ng bahay, malipat ka. Kung bahay. Pero pwede din, no? Yung sinasabi nila na, na importante na pumunta si Kalingap Edu dyan kasi kung titingnan naman natin, bata pa kasi si Bianchi. Kumbaga, hindi pa niya naintindihan ang lahat. Kumbaga, nalilito pa siya. And si Kalingap Edu naman is, matured enough para maintindihan kung ano man yung mga sentimiento ni Bianchi. No? Pwede. At saka lalaki. So yun, Wala guys. akong revenue. Aray ko. Tapos, magtatapos pa. Yun ang masakit. Tapos na buhay ko. Yung pala iniiyakan. Tapos na daw buhay niya. Pinalayas na nga ako. Tapos, Ay, naku, Doc Lam. wala ba? Ano na pala ang iyak nito? Dok, talang mga pala ko, Dok. Natayan mo si Bianchi, Dok, ha? Baka ngayon alam na naghiwalay yung Elsie. Baka kung sino-sino lumapit. Bantayan mo, Dok, ha? Oh, babantay ka, boss. Bantayan mo, Dok. Walang Ayun, gusto ko yung sinabi ni Kalinga Prab na yun. Kumbaga, lahat ng mga nangyayari sa EDSI, guys, yung mga nakaraan na pag-uusapan, at saka yung mga kasalukuyan na pinag-uusapan, lahat, nagkukunik-konekta. Di ba? And sana ka bantayan ni Doc. Okay yun. Nung maglalapit dito, si Ido ang aantayin ko. Yun. Si Ido ang pag-asa ko, boss. Si Boss Ido ang antayin ko. Sana madalaw niya si Bianchi at makahingi man lang siya ng tawad. Bakit paulit-ulit niya sinasabi na kailangan humingi ng tawad si Kalingap Edu? Guys, comment na lang kung meron kayong alam na hindi ko alam kasi ayoko mag-discuss ng isang bagay na naiisip ko lang pero walang ebidensya. Mahirap yun kasi baka lalong makapanggulo po ang hirap mag-discuss na isang bagay na walang
ebidensya, yung narinig ko lang din. Tapos, i-discuss ko na. Ayoko nang ganun eh. Hindi po ako ganun. So, kayo, kung meron kayong mga ebidensya dyan sa na dahilan para manghingi si Kalingap Edo ng tawad kay Biancy, pa-share na lang, guys. Pa-share na lang sa comment section. Please. Para manumbalik ang kanilang sigla. Nakakaiyak man, pero kailangan natin tanggapin desisyon ni Biancy. Sabi nga ni Dr. Love, kung gustong maayos, hindi si Biancy ang gagawa mo, di ba? Lalaki ang palaging mag-move or ang gagawa ng action. Tumbok na tumbok. Yan ang ano. Yan yung nasa title natin na isa po ano, na sumang-ayon si Kalingap Rab sa sinabi ni Doc Love na pwedeng makapagsalba sa EDSI. Is yung is yung ano guys, yung lalaki talaga, which is yun naman talaga yung ano kailangan eh, no? Lalaki talaga. Sabihin na natin na kahit yung isang babae ay nagkulang, napakagandang tingnan kapag kayong lalaki yung ano no, yung magsosolve. Kumbaga, Kalingap Edo, nasa tamang edad na siya. So, I think kayang-kaya naman niyang gawin yun na isolve itong problema, no? Mag-usap sila. Sila lang. Pwede kasama, sabi ko na kanina, na pwede kasama yung parents ni Biancy para lalong maging malinaw at malaman din nila kung ano yung totoong intention ni Kalingap Edo. So yun, alam niyo ba yung tinatawag na ano, happy wife, happy life? So talagang tayo mga lalaki, actually, nung una, nahirapan din akong gawin yan. Kasi umiiral yung pride ko, ano? Pagka may pagkukulang yung aking karelasyon, parang gusto ko hintayin dahil siya yung nagkulang, dapat siya yung ano, unang humingi ng paumanhin or mag-ayos. Pero nung habang nagmamature ako, napaka-importante pala na yung isang lalaki. Hindi naman kailangan na pagka nagkasala kunwari yung isang babae or may pagkukulang, siya yung aamin na siya yung may pagkukulang. Hindi po ganon. Siya lang yung mag-i-initiate. Siya yung gagawa ng paraan para magkaayos sila. Yun lang ang totoong meaning nung sinasabi ni na Kalingap Rab po ngayon, no? Na lalaki ang makakapag-solve sa problema. Siya dapat mauna. Yun lang, sang-ayon po ako dun, guys. So, ayan, nandito na lang muna po tayo. Thank you very much po sa inyong lahat. So, Biancy, sino gusto mo sabihin sa mga sumuporta sa inyo? Yun, maraming salamat po sa 2 years, halos 2 years po na pagsama po sa Tambalang EDSI, sa suporta po ninyo at sa pagmamahal po. Maraming salamat po. Ayan. So yun guys, no? Yun lang naman yung ano ko din, point ko dyan is yung sang-ayon din ako sa sinabi ni Kalingap Rab tsaka ni Doc Love na sana pumunta si Kalingap Edu dyan kina Biancy para resolbahin kung ano man yung mga problema na nangyari po ano. And yun lang, napapaisip ako dun sa sinasabi nila na kung may nagawang kasalanan, si Edu ay magpakumbaba siya at humingi ng tawad. Yun lang yung nagpapagulo sa isip ko. Pero guys, huwag nyo nang intindihin dahil hayaan nyo nang ako na lang yung magka-problema doon. Huwag nyo na nang intindihin. So yun guys, so ito't bigyan naman po natin ng reaction itong yung pagsasalita ni Kalingap Edu. At dito ay sinagot niya yung mga bashers. Pero tingnan natin kung paano niya sasagutin, no? At kung paano niya sinagot. And ito kasi guys, itong pag-live ni Kalingap Edu na to is naka-private na, no? And na-capture ko po ito. Na-capture ko po ito habang naka-live siya. And hindi ko muna binigyan ng reaction kasi hinantay ko muna yung na mag 48 hours itong video ni Kalingap Rab para maisabay ko siya po para isahan lang. And bago nga nangyari yon ay na-private na ni
ni Kalingap Edu. But anyway, hingi na lang ako ng permiso kay Kalingap Edu. Pero hindi ko na gagamitin yung video, siguro boses na lang. So, Kalingap Edu, humihingi ako na yung sa'yo, permiso. So yan, so pakinggan po natin yung sasabihin ni Kalingap Edu dito, guys. Kung makinig sila Biansi sa bashing, sa lahat ng mga nakikita nila sa at napupulot sila sa mga nakapaligid sa kanilang tao, nasa sa kanya yun eh. So yun pa lang, umpisa pa lang, kung nakikinig si na Biansi sa mga nakapaligid sa kanilang tao, napupuyat at kung naniniwala sila sa mga nababasa nila, na yun, sa kanila na yun, di ba? Sa kanila yun, guys. Basta tayo dito, support pa rin tayo sa kanya kahit ano mangyari. Kung galit siya sa atin, dahil sa mga nababasa nila, wala tayong magagawa doon. Hindi natin yun. Kung galit sila kay Kalingap Edu dahil sa mga nababasa nila, alam nyo na kung ano ibig sabihin sa mga nababasa nila, no? Yun na, yung mga paninira kay Kalingap Edu, talagang binabanatan kasi si Kalingap Edu yan. Tagal na yan eh. Ang haba ng panahon na may kinokonekta sa kanya na third party. At yun na nga, ang malaking naka-apekto talaga kay Biansi. Kaya niya nasabing komplikado silang dalawa. kayang kumbinsihin ang tao, lalo na pag nakurap o na brainwash. Mahirap yun. So yun yung nasa isip ni Kalingap Edu na si Biansi. Kaya nagkaganon ay nakurap yung kanyang kaisipan or na brainwash. Masakalap yun, no? And pwede kang ganun ang nangyari. Kaya ito, lantaran ngayon nagsasalita si Kalingap Edu, and sa totoo lang, no, ayaw daw niya talaga ito sana, kaya lang ngayon lang niya gagawin. Lalo na medyo, syempre, bata pa siya, madali pa siyang maloko ng ibang tao. Which is true, no? Dahil bata pa edad ni Biansi, of course, yung pag-iisip niya, kahit isipin niya na alam na niya lahat, pero hindi pa rin, kasi experience, importante yun, no? Dahil sa bata pa siya, hindi pa niya naranasan na umibig dati, and marami pa siyang hindi naranasan. Ngayon pa lang siya umiibig, and ngayon pa lang siya nakakaroon ng chance para dumami yung mga iba-ibang tao na nakakausap niya. At hindi pa niya kayang i-handle kung alin doon ang paniniwalaan niya at saka hindi. So, maaring naka-apekto nga sa kanya yun, no? At yun yung tinutumbok ngayon ni Kalingap Edu, na baka nakurap yung kaisipan niya or na brainwash. Nasasabi lang natin. So guys, ngayon lang tayo magkaano ng ganitong issue kasi ayokong makatawag dito. Ayokong maging tungkol sa issuehan lagi ang tungkol sa vlog ko. Kasi hindi naman po para sa mga love team or sa personal life itong vlog natin. So ngayon lang po ako ganito pasensya na po. Okay lang yan. Actually, ang daming nagbigay ng masamang impression or interpretasyon sa pagsasalita ni Kalingap Edu dito. Kumbaga hindi nila maintindihan, hindi nila magets ang iniisip ng iba ay pinatatamaan si Biansi. Hindi po. Kung ako yung mag-iisip dito kasi marami tayong hindi alam na ginagawa ni Kalingap Edu na pag-i-effort para kay Biansi po sa likod ng camera po. Hindi natin nakikita yon. Kaya akala natin minsan hindi siya nag-i-effort. Which is nabanggit din ni Kalingap Norman before na talagang todo effort talaga si Kalingap Edu, guys. And sabi ka ng iba, bakit daw nagbibilang si Kalingap Edu ng kanyang pag-i-effort kay Biansi? Hindi po siya nagbibilang. Kumbaga ipinapaalam lang niya minsanan nga lang daw niya sasabihin At dahil nga sa rason na hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa niyang effort, kaya siya nahuhusgahan na sinasabing hindi nga daw siya talaga nag-e-effort po kasi may nagsasabi daw sa kanya na mga mag-effort ka naman. Ibig sabihin, wala silang alam, no? Wala tayong alam sa mga ginagawa niya. Kaya ito, sinasabi niya para malaman natin. At hindi naman masama yun, guys. Hindi. Para sa akin, hindi yun masama.
And kumbaga, para malaman lang natin kung ano yung mga effort na ginagawa niya. Yun. Yan. Sa mga susunod na live, pag may nagtanong pa sa akin, ibablock ko na po kayo. Kasi ayoko na pong may madamay pa sila Benzi at yung family nila kasi gusto daw nilang mamuhay ng tahimik. So yun, no? Nagkikare talaga siya. Nagkikare talaga siya kay Viancy na kung may, sa mga susunod daw na live niya, pagka may mga nagtanong pa ng mga tungkol dyan, ibablock na lang niya. Kasi ayaw na niyang madamay pa yung pamilya ni Viancy po, ano? Dahil gusto rin daw nilang manahimik. So, respeto, andun pa rin. Na kay Edu, nire-respeto niya ng todo yung pamilya ni Viancy. Hindi mo minahal si Benzi, ay basta ako. Paano po ba niya i-define ang pagmamahal? Yan. Kailangan po ba laging mapakita sa vlog? Yun. Yun na naman ang question sa kanya na hindi daw niya minahal si Viancy. So, ang katanungan niya, no? Kalingap Edu, paano ba define ang love? Kailangan daw ba ipakita lahat sa vlog? No? Siyempre, may mga pribadong buhay din sila na hindi na kailangan, nabanggit ko actually kanina, na merong mga bagay-bagay na hindi kailangan na ilantad or ipaalam sa lahat-lahat po, kasi napaka-pribado na po yun. Lagi po bang kailangan sa dito? Lahat-lahat ibibigay. Ano niyo po masasabi yan? Pagmamahal na gusto niyo. Pagmamahal na pag mag-asawa o at po ba? Mahirap, medyo mabagal yung processor ng utak ko doon. Bumagal, kumbaga naghang. Ano daw ba ang gusto niyong makita pagmamahal ng mag-asawa? Well, ano na yan, hindi na pwedeng i-discuss yun kasi pribadong buhay na nila yan, guys. Kasi kung sa pagmamahal, guys, sa kay Benzi, hindi nyo na po kailangan questionin. So yun, kung sa pagmamahal lang, hindi nyo na daw siya kailangang questionin. Kasi parang sinasabi ni Kalingap Edu na talagang ginagawa niya lahat. Kumbaga, para kay Kalingap Edu, sobra pa sa sapat yung kanyang pag-care, pagmamahal kay Kalingap Edu. Kaya hindi na kailangan questionin pa. Hindi nga lang kasi nakikita lahat-lahat, no? Hindi lang nakikita lahat-lahat. Kaya napilitan na rin itong si Kalingap Edu na ilantad or i-discuss na online. Although private naman niya pagkatapos, no? Kasi ayaw na rin naman niyang lumawig pa yung mga usapan. So yun, pinatutunayan niya dito na talaga nag-i-effort siya. Kasi yung care ko sa bata, yung sa kanya, kailangan matagal na yun Grabe. Matagal na Matagal yan. siya. Kahit nga minsan parang hindi na ako pinapansin. Andiyan ako, pag sa boarding, kahit hindi siya magdama, papahatid ako ng pagkain. Pagka mahatid ako, gusto ko laging pinapareport ko kay early kung ano nangyayari. So ano po ba, paano ba, And ito yung part na kini-question ng iba. Dahil nagsasalita si Kalingap Edu, sinasabi niya yung mga ginagawa niya, ay kini-question naman siya na parang sinasabi nila na nagbibilang naman siya ng effort niya. Pagka hindi siya nagsalita, questionable siya, wala siyang ginagawa. Ngayon, pagka nagsalita siya kung ano yung ginagawa niya, sinasabi naman na nagbibilang siya ng ng effort niya. Saan ba talaga pupunta? Ano ba talaga gusto niyo gawin ni Kalingap Edu? Nakakalito na yun. So, yun pa lang guys, talagang iinit din talaga ang ulo ni Kalingap Edu, ano? Ano ba bang definition niya ng pagmamahal? Ang gusto niya. No? Saka kung guys, kung wala ka nakikita wala kayo nakikita huwag nyo lang palakihin, no? Hindi nyo kasi alam yung mga ibang bagay na detalye. Yun. Para Yun ang eksakto.
At wag nang kung meron kayong hindi nakikita, wag nyo nang palakihin kasi hindi nyo nga nakikita yung ibang detalye dahil nakapribado yun. Sa kanila lang yun. May buhay din sila na pribado na pilit na pinakikialaman. para maging para mag-react ng ganyan. Kung sa effort lang, nasa pa sila. Pag kaya ko magbigay ng effort sa kanya, isang tawag lang. Lagi ko sinasabi sa inyo sa vlog, Actually, alam ko yan, nung nasa masalong-salong kasi na Bianchi, napakalayo nun. Sabi kanila, mga nasa 2 oras mula Daet po, 2 oras ang biyahe. Pero pag tinatawagan si Kalingap Edu, kaagad nagpupunta yon. Eh, syempre, hindi madaling gawin para kay Kalingap Edu yun, no? Una, vlogger siya. Kumbaga, napaka-importante po yung oras niya. Pagka hindi siya nag-vlog, wala siyang kikitain. Pag wala siyang kikitain, wala siyang maitutulong sa kanyang mga beneficiaries, no? And pangalawa, syempre, hindi sa pagbibilang, may gasolina na ginagamit yung kanyang sasakyan. So, may mga yun pa lang, sakripisyo na kaagad po yun. Effort na kaagad yun, guys. So, baka hindi nakakaintindi. Ilagay nyo yung sarili nyo sa buhay ni Kalingap Edu at mas madali nyong maintindihan. So, yun. Grabe din, no? Actually, naintindihan ko both parties kung ano yung sentimento ni Biancy. Sa akin ay talagang sobra naiintindihan ko. And sa part ni Kalingap Edu, naiintindihan ko rin. Kaya dito lang talaga tayo Hindi natin pwedeng sabihin na may mali sa kanila, no? Ang hanapin natin dito is yung paano ba masusolusyonan yung problema na nangyayari bilang isang kuya, ganyan. Ako na lang, kuya nyo na ako. So, andito tayo ngayon para hindi para maghanap ng mali ng bawat isa sa kanila, guys, no? Andito tayo ngayon para intindihin at kung ano man makapagbigay ng kaunting advice para sa kanila po at para sa kalinawan na rin ng mga ibang naguguluhan na mga viewers. So yan, guys, ang purpose ko dito. nakakasira ng schedule ko, si Kalingap Prab at si Biancy. So yun, nasabi na niya. Sabi na ni Kalingap Edu na ang nakakasira ng schedule niya, 2 tao lang. Si Kalingap Prab at si Biancy. Ang ibig niyang sabihin na nakakasira is yung, guys, kumbaga instead na ba gagawin siya sa vlog niya, ay isang tawag lang nila. It's either Biancy or si Kalingap Prab ay talagang iiwan niya yung kanyang pinagkakakitaan para puntahan kung alin man sa dalawa, either si Kalingap Prab or si Biancy, pupuntahan niya kaagad yan. Iiwan niya talaga yung isang bagay na importante. At mahirap gawin talaga yun, guys, kasi doon siya kumikita sa pagbablog. Mahalaga ang oras ko, guys. Mahalaga ang oras ko. Hindi ako basta-basta nasama kahit kanina. Mm-hmm. Intindi po. Sinungaling. Nasa sa'yo yan. Ikaw ang nakakaharap ng buhay ko. Nasa sa'yo yan kung alam mo. At ngayon tapos na po. Maging masaya na kayo. Kasi yan ang gusto ng mga basher. At yan, tapos na. Wala na po tayong magagawa doon. Sila lang napagod. Gawa ng iba. Ang sinabi ni Rob na mga maingay at mga bashing sa paligid na walang hantungkay. Yun na. Yan na po. Yan na po lahat. Ang post yun. So yun na, sinasabi ni Kalingap Edu na naging successful yung mga basher. Ayan na, maging masaya na ang mga bashers dahil nangyari na yung gusto nila na paghiwalayin yung dalawa, no? Grabe. Patunayan. Wala akong kailangang patunayan guys kasi wala akong dapat patunayan sa inyo. Totoo naman yun. Bakit kailangan patunayan ni Edu sa bashers yung mga gusto nilang patunayan niya? Gaano ba ka-importante yung mga bashers, no?
Kung mayroon siyang pagpapakitaan ng pagpapatunay, walang iba kundi yung mga importante sa buhay niya. Andiyan na yan eh. Grabe. Kung galit sa akin, sige lang. Okay lang, naintindihan natin ang galit nyo. Dahil solid kayo sa support. Pero hanggang saan yun? Walang magbabago, ang mundo ay ganyan talaga. Ang kaya nyo lang kontrolin ay, gaya na sinasabi ko, sariling yung katawan lang ang makukontrol nyo. So, masyado kayong yun na kayo masyadong mag-expect na kung ano mangyari, yun na lang mangyayari. Pagdasal nyo na lang lagi na maging okay ang lahat sa mga susunod pa. Kasi wala tayong kakaya ng yung kumbinsihin ng bawat isa. Tama. Basta tayo dito, kung sa airport ang pag-uusapan, alam niyo yan. Alam niyo yan. Hindi nyo nga ito alam eh. Pagkapunta namin sa Part 97, di ba po, okay pa kami nun kasi nag-vlog. Ako pa ang naghatid sa kanila sa kay Biancy. Actually, ako alam ko yan kasi may mga lumabas na mga pictures eh. At may nagsabi nga na si Norman, Kalingap Norman. Siya yung nagsabi na hinatid ni Kalingap Edo si Viancy pagkatapos ng vlog po nila. Nagkain pa kami sa labas nila Belka. Sa sinatid ko pa sila sa bahay nila. So hindi po ba effort yung mga ganung bagay? Kahit ayaw niya akong kasama. Minsan. Yun yung sentimiento ni Kalingap Edo. Nag-i-effort siya kahit ayaw siya makasama minsan. Well, huwag na natin questionin kasi nakakaano lang yun eh. Sobrang private na yung bagay na yun. Para sa kanila na lang yun, guys. Huwag natin i-bash, huwag natin questionin kung ano man yung mga sinasabi ni Kalingap Edo dito kasi ang purpose lang niya is ilabas yung mga ibang nagagawa niya. Hindi man niya masabi lahat siguro kasi hindi naman pwedeng sabihin lahat-lahat pero sinisigurado niya na talaga nag-e-effort siya. Yun lang. Dahil siguro isawa na siya sa mukha ko. Grabe naman. Grabe naman yun. Dahil sawa na daw sa mukha niya si Viancy kaya minsan ayaw siyang makasama. Hindi naman. Hindi naman nakakasama mukha ni Papa Eds, guys. At siguro, pagka may mga tampuhan, nangyayari tampuhan, maaring ganun, at siya ay nanunuyo, maaring pwedeng ganun, guys eh. Ano pa? Pero ba, kaya na po, pambagulo to sa footprint. Yan, dapat sa yan. Ano pa ba? Yun. Kung gusto nila tahimik, yan tahimik ko yan. Bigyan na natin yung katahimikan kay Biancy, guys. Yung nakaraan parang depressed na siya talaga eh. Kaya, mas okay na yan talaga. Talagang kung pakikinggan mo lahat at iintindihin yung mga sinasabi ni Kalingap Edo ngayon dito, is talagang sobra yung pagkikare niya kay Viancy. Kumbaga, masama din siguro loob niya na mawala or matigil yung EDSI kaya lang para sa katahimikan ni na Viancy dahil alam na rin niya na nadidepress na si Viancy sa mga nangyayari is ibigay na lang daw kay Viancy yung katahimikan. No, wag na natin, kung yun talaga yung mangyayari, guys, ay wag na natin ipagpilitan, although masakit din para sa atin na mga sumusuporta, pero kailangan tanggapin kung yun talaga yung ikatatahimik ng lahat, no? Lalong-lalo na sa part ni Viancy kasi nag-aaral yun, tsaka bata pa and babae. So ibigay natin kung ano yung nararapat.
Para hindi na sila gambala eh. So, ano pa ba ang gusto niyo para isang bagsak lang? Tayo guys, nag-effort tayo kung binibigyan tayo ng ano, no? Tawag dito ng chance. Pero kung wala akong alam kung chance na para, no? Napapagod ang tao pag feeling niya wala siyang pag-asa. So yun, nag-e-effort daw siya. Pero parang hindi nga na-appreciate sa kabilang side, no? So, parang ang sinasabi ni Kalingap Edo dito is may limitasyon. Baga, nag-effort tapos hindi naman napapansin para ano at ituloy pa. Aray ko, wag naman sana. Normal yun. Pag mahal mo lagi dapat mong yan, ibalik. Marami akong So yan, parang patungkol ito kay Biancy. Pag mahal mo ang isang tao, kailangan ibalik. Kumbaga, pag nag-effort yung isa, ano ka, hindi naman kailangan magbigay din ng regalo siguro guys, no? Ako ang interpretasyon ko dito, yung sinasabi ni Kalingap Edo na ibalik is yung ma-appreciate mo or ano pa bang pwedeng itawag doon guys. Pero I think yung ma-appreciate is ano na more than enough. Ipakita mo na happy ka sa pinapakita niya sa'yo. And yun. Yun lang siguro yung hinihintay din ni Kalingap Edo po Kaya lang siguro naguguluhan din si Biancy. Nagdadalawang isip siguro siya kasi yun nga, nabanggit ni Kalingap Edo na corrupted yung kaisipan po ni Biancy po na brainwash. Kaya niya siguro nililimitahan din yung kanyang sarili na magpakita ng mag-response sa pagmamahal ni Kalingap Edo sa kanya. Hindi ako 100% sure kung guys, ito ay sariling pag-a-analyze ko lang sa nangyayari sa kanila, which is madali namang intindihin na ganun talaga. mabasa ko, kanina pwede mag-effort ka. Yun. Paano kung ako lang nag-effort? Hindi niyo ba naiintindihan? Paano ko rin yung lahat ng vlog? So yun na, paano daw? Kasi sinasabihan daw siya na mag-effort. Paano ko daw kung nag-e-effort ka na nag-e-effort? Tapos, hindi naman nung kabilang side. Well, ano na yan? Kailangan minsan maintindihan natin, na sasabihin ko na to, kayo na magdugtong. Happy wife, happy life. No? Ako lagi nagbibigay. Nasa naman yung sabi na kasi si Alina pwede walang ginagawa. Panoorin mo yung mga vlog guys. Kahit vlog ng iba. Parang dito sinasabi ni Kalingap Edu na yung mga vlogs doon makikita yung mga efforts mo Hindi lang sa pagba-vlog ni Kalingap Rob sa kanya kundi pati sa pagba-vlog din ng iba na andun sila. Kumbaga yung sinasabi nila dito, lahat ng vlogs nila is yun na yung purong katotohanan, Hindi na yun mga drama-drama pa. Kung nasa Hong Kong ako, nagregalo pa ako. Kung napunta ako lagi sa Manila, may regalo ako. Di ba effort yun guys? Ano ba yun? Grabe. Actually, malaking effort yun kasi binibigyan niya, nasa vlog din yun binibigyan niya ng time yung sarili niya para maghanap ng mabibili na para kay Viancy po and hindi madali yun kasi hindi ka sure kung ano yung ikasisiya ng bibigyan mo. Di ba? So, effort talaga yun. Pag-iisipan mo mabuti. Oo.
Ano pa ba? Sa pagmamahal, kahit palitan lang, balikan lang. Pag isa ay lagi lang nagbibigay, hindi mo maano tawag dito. Sa lahat yan no? Sa lahat, may applicable yan sa lahat. Tama naman. At ang pagmamahal, kailangan two-way palagi. Kailangan na nagre-response ang bawat side po, ano? Pero kung ikaw lang yung nagmamahal, eh, iba yung mararamdaman mo dun. Di ba? Hindi mo inalagaan ng isang bagay, mawawala sa iyo yan. Sa katawan mo, sa isip mo, pag di mo inahasa ang isip mo, sa pagmamahal sa ibang tao, hindi mo binibili. Tsaka baka sabihin lang, ako lang. Kabilang kampo dapat na nagbibigay ng hindi lang isa. Dapat parehas. Dapat parehas nagbibigay ng oras sa isa't isa. Yun na. God din. So, yun yung pinaka-point ni Kalingap Edo dito. Sa tingin ko lang, ang isa lang naman yung hinihiling niya, siguro, oras na magkasama sila, no? And maraming nagsasabi before na si Kalingap Edo naman yung walang oras para kay Viancy. So, dito naman sa sentimiento ni Kalingap Edo, parang si Viancy naman yung sinasabi niya na walang oras para sa kanya. So, it's a tie. Pag isa lang ang gumagawa, manghihina tong isa. Kailangan pareha sila para mag-work ang lahat. Kasi pag ito napagod itong isa, lagi nag-i-effort. Tapos nasabayan pa, ay wala na, ayaw na. Di ba? So, ano ibig sabihin? Kumbaga, umayaw na si Kalingap Tama. Edo. Kailangan ng teamwork para gumana ang pangarap, ang dream. Yun. Yun ang isa sa pinaka-importante sa lahat. Teamwork. Teamwork, no? At sa teamwork, andun na lahat. Yung maging open kayo sa isa't isa para gumanda yung teamwork ninyo. Kasi pag hindi kayo nag-uusap, hindi nyo pinag-uusapan ang problema or mga importanteng bagay, walang teamwork na mangyayari. Ano yun? So, kailangan talaga teamwork. So, Kung isip mo lang kung lagi nasa isip mo lang, hindi mo gagawin. Wala yan. Yung nangyayari. Dapat sinasa isip mo, tapos sinasa buhay mo. aray. Yan guys. Ang pagmamahal at pagkikare, dapat hindi nananatili sa kaisipan lang. Hindi kailangan na nasa kaisipan lang po, kailangan isinasagawa. Kumbaga, for example, ako, gusto kong mag-care doon sa isang tao, ay sa isip ko lang nangyayari at hindi ko pinakikita, hindi mag-work. Yan ang sinasabi ni Kalingap Edu right now. Yes, yung gusto mo. Hindi lang sasabihin mo, ay mahal kita sa isip ko. Mahal kita sa isip ko. Paano yung action mo? Paano yung action mo? Ganon din ba yung action mo? Hindi lang hindi lang sa isip ang pagmamahal. Sa gawain. Okay po. Para yan sa mga bashers na ako pinagdududahan na hindi yan para kay Beyonce, para yan sa mga bashers na walang alam sa mga ginagawa ko. So yun, ang lahat ng mga sinabi ni Kalingap Edu ay para sa mga bashers. Kumbaga yung mga bashers ang kinakausap niya dito, hindi para kay Beyonce, no? Pero syempre, ando pa rin si Beyonce kasi silang dalawa yung involved dyan. Silang dalawa yung pinag-uusapan. Kumbaga, ang inaano lang,
pinapaintindi lang niya. Kumbaga, ba tawag yan? Pinapangaralan or nile-lesson out yung mga yung mga Biansi, sorry. Mga bashers, guys. Bashers. Hindi po Biansi. So, yun po. Binigyan ko lang kayo ng lesson kung paano magmahal. Para ako si Dr. Love. Pero hindi ako si Dr. Love. Iba akong pagmamahal ito pa eh. Wala sa ayos. Aray ko. Doc Love, wala sa ayos yung pagmamahal mo. Natawa ako dun. Di ba? Anyway, sana magising din yung mga bashers, no? Sige po mga guys. Last na to talaga. Di na ako mahal talaga. Pag may pa kung kalabihan si po sa mga live ko, pasensya na po, ibablock ko na kayo kasi ayoko na silang madamay dito. Kasi gusto kong kaya pa ang buhay nila at yun naman ang gusto natin eh. Sige po. So yun. Kumbaga, ako, naintindihan ko yung mga sinasabi ni Kalingap Edu, guys. Naglabas lang din siya ng at naglabas siya ng saloobin niya. Kumbaga, sinasagot niya ng direkta yung mga bashers na nagsasabi na hindi siya nag-i-effort. Kumbaga, pinabubulaanan niya yung mga sinasabi sa kanya ng mga bashers, no? And naikwento niya yung mga ginagawa niya kay Viancy, no? So yun guys, ang kailangan dito, intindihin natin, magkabilaan. Hindi pwedeng one-sided. Hindi pwedeng isa lang. Dapat parehas nating iintindihin. Kasi pagka isa lang yung focus mo, walang mangyayari talaga. Magiging magulo. Ay, naku guys. So, sana maging lesson din yan sa mga bashers kung talagang nagkikare sila. Kasi feeling ng mga ibang bashers, feeling nila is nagkikare sila, no? Nagkikare sila kay Biancy. So, ang sinisisi si Kalingap Edu. Which is, huwag ganun. Huwag basta-basta. No? Huwag basta-basta. Kailangan maintindihan yung mga totoong nangyayari muna. At kung maaari lang, huwag na magsasalita. Kumbaga, enjoy na lang kung ano yung napapanood. Unang-una, wala naman tayo talagang connection sa kanila. No? Pero, kahit pa paano, may naitutulong pa rin naman tayo. Yung mga viewers, kumbaga, nakakapagbigay ng revenue yan dahil nanood po sila. So yun guys, at ito yung last na pag-uusapan natin. Yung pag-uusap ni ni Kuya Bal sa Mama ni Biancy kung anong nangyari after mag-decide si Biancy. Kaya maraming umiyak, wala lang idsi. Ano gawin natin? Kahit nga ba ako kagabi umiyak. Umiyak ka din? Pati si Mama Hansel, umiyak din, syempre. Siyempre po kasi baga. Kaya nga, Kung iisipin ko baga, 2 years sila na nagpasaya sa tao. sabi naman mga ni Biancy, welcome po sa Papaids dito. Opo. Yun naman po talaga yung namin, pinag-usapan namin dalawa na kahit po na wala ng vlog, kung talagang seryoso si Elsie, kung talagang desidido, welcome naman po siya dito lagi. Yun, napakaganda na sinabi ni Mama Hansel talaga. Guys, no, kahit wala na vlog, at kung talagang seryoso si Kalingap Edu para kay Biancy, pupunta siya dyan. So, grabe welcome na welcome siya. So, ibig sabihin, pag hindi siya pumunta, hindi siya seryoso, parang ganun. So, kung seryoso siya kasi, pupunta siya. So, kung bahala na kayo, mintindi doon. Malinaw pa sa sikat ng araw yung sinabi ni Mama Hansel eh. Yun ang maganda ron. Sana magpasya siya dito. Opo, sana Kasi nakakaiyak naman talaga. nakakalungkot. Kasi Maraming lumuha. libangan na din po ng mga ibang bansa. Tapos, yun din. Biglang Sana mayroon pa rin sana. Pero, Actually guys, napakaraming sana
Napakaraming sana. Pero isa lang ang solusyon dyan eh. Kailangan magkaharap sila, mag-usap, masinsinan, kung ano man yung mga kinakasama ng loob nila, kung may mga pagkukulang sila, kung meron bang nakagawa ng kasalanan. Pwedeng, kasi nabanggit ni Dr. Love, tsaka ni Kalinga Prab yun kanina, humingi ng tawad kung may kasalanan. Hindi ko alam yun kung anong kasalanan, pero kung meron lang naman, ay kailangan pag-usapan yan kasi kung ang Diyos ay nakakapagpatawad, tao pa kaya? Di ba? Ang nakikita ko lang na totoong problema dito is hindi nila pinag-uusapan ang problema. Which is yun ang isang elemento sa buhay ng magkarelasyon na napaka-importante. Yung pag-uusap, tiwala, di ba? Pag pinagsama mo yung dalawa na yun, tiwala at pag-uusap, naku, malayo mararating, di ba? Kasi naman pareho kayo, ayaw nyo magsalita kasi mas inaano nyo yung pride nyo, inaantay nyo na, kailangan siya muna magsalita, siya, sabihin din sa kabila. Ganon din. Kumbaga sa isip lang nila yung kumbaga nagkakaroon ng mind game or pwedeng sabihing saywar. Mga ganon eh. Basta nakikita ko lang guys. Kulang sila sa pag-uusap. Yun lang. Palagi kong nasasabi ito kasi yun yung napapansin ko sa kanila guys. Kailangan talaga mag-usap sila. So yun. Wala naman kasi po tayong magagawa. Kung talaga siguro po kalooban mo po yan ng ng Panginoon na ganun talaga. Kalooban po na ng Panginoon na Wala muna. wala muna sila. Basta walang iwanan. Ayun lang sila. Kahit naman walang vlog po yan, pwede naman po ito. Pwede naman, no? Pwede naman siya. Welcome naman si Papa Edo rito. Hindi naman nagbabago si Jancy. Yun, tama. Ayun, ang ganda. Ang ganda na sinabi ni Mama Hansel. Hindi naman nagbabago si Biancy. Kumbaga, kung gaano siya noon, kasimple, ganoon pa rin siya. And welcome na welcome si Kalingap Edo guys sa bahay ni na Biancy. Mismong magulang na ang nagsasalita po Ganon siya ka-importante. Siyempre, malaking bahagi ni Kalingap Edo guys sa buhay ng pamilya ni Biancy. Napakalaki ng naging bahagi niya. Kaya umabot sa ganyang mga daming blessings. Dahil isipin mo na lang, kung talagang magiging successful si Biancy nung nandun pa siya kay Dr. Love, dapat naging successful na. Kaya lang, nung pinasa niya kasi, pinasa ni Doc Love kay Kalingap Rab, at doon naman dumating si Kalingap Edo, doon na nag-boom. So, ibig sabihin, napakalaking naging parte niya sa buhay ni Biancy. Grabe guys. So, medyo napahaba na po yata. Napahaba na yung ating video. Kaya hanggang dito na lang. Dito ko natatapusin guys. And muli, maraming salamat po sa inyo sa muling pagsama sa akin dito. Ang inyong pagtitiyaga ay na-appreciate ko po guys. So yun, and sana ay wala akong nasabing mali. Sana naintindihan nyo yung aking mga ini-explain dito guys. Basta, ang kailangan lang natin, unawain natin silang pareho. No? Wala dapat ibabash. Isa man sa kanila, kailangan suportahan natin silang pareho. So yun guys, hanggang dito na lang and happy Monday po sa lahat and maraming salamat. God bless and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. Bye-bye po muna. Bye.